Ayan po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin pumalagawain. Ito po ang makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, salita ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalang pa Isus na ito po'y dadalhin ng ating mag-aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Diyos na banal sa pagkagalit sa kabagan. Sa pangunang panalangin po ang aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong malagawain na tapos na tigit sa pagkilos ng aming kalagitnaan. Sa iyo, Santong Espiritu na bigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, Lord God, bagong lahat. Kami nagpakumbaba, kabagan mo kami patawarin sa lahat-lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasalabis po kami nagsisi at sa aking mga labi. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, sa ganang akin, wala akong magagawa, ikaw akin nasahan, Lord God. Buksan pang unawat kasipan ng bawat na pikinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we lift in doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga turo, mga aral, ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers, sa ating pong live webcast, especially sa ating pong beloved Minister Pods, beloved team, sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, sakla pamungal sa buhay, dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. At ang ating pong tatalakayin, mga minamahal, view of life. View of life, sa Tagalog, mga minamahal, pagtingin sa buhay. Yung salitang view ay pagtingin. Pagtingin sa buhay, view of life. Basahin po natin ang ating teksto, mga minamahal. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader, dito po tayo sa Kawikaan 8:35. The book of Proverbs chapter 8, verse 35. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. God bless you po. Mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 35. Sapagkat sino mong nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos sa langit na mabait. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang magpala ng kanyang banal na salita. Ang buhay, mga minamahal, ay hindi basta-basta nakukuha. Hindi rin po natin, mga minamahal, pwedeng sabihin kaya nating pagandahin ang ating sariling buhay o pahabain ang ating sariling buhay. Hindi rin natin pwedeng sabihin paikliin ang ating buhay, mga minamahal. Dahil kagaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, kung mapaikli natin ang buhay natin sa daigdig na ito, hindi pa natapos ang ating buhay dahil meron pang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang buhay walang katapusan yan, mga minamahal. Kaya dapat sigurado, mga minamahal, samba ang huling sandali ng ating buhay. Kaya meron sinasabing view of life o pagtingin sa buhay. Ang tao, mga minamahal, meron silang kanya-kanyang sariling pagtingin sa buhay. Ang tao'y nangangarap, yun ang pagtingin niya sa buhay. Meron namang taong walang pangarap, basta makakain ng 3 beses isang araw, buhay na para sa kanya yon, mga minamahal. Amen? Pero ano ba ang pagtingin ng Diyos sa buhay, mga minamahal? Ito ang napakahalaga, yung tinatawag na pagtingin ng Diyos sa buhay. Kaya nga ating tinatalakay, view of life. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, ang sinumang nakasumpong sa Panginoon ay makakasumpong ng buhay. Kaya kung gusto natin ng maayos na buhay, masaganang buhay, mga minamahal, payapang buhay, kinakailangan nating masumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili, kaya kong mabuhay, kaya kong makasurvive, kaya kong itaguyod ang aking sariling buhay, kaya kong paularin ang aking sariling buhay. Walang sino mang pwedeng makapagsasabi niyan, mga minamahal, maliban na masumpungan mo
ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki, mga minamahal, meron na akong Diyos na nakilala. Meron nang ipinakilala ang aking magulang. Kung ang aking magulang nakasurvive sa kanilang buhay at ako'y ipinanganak at ako'y napag-aral na itaguyod ang aking buhay, sapat na ang Diyos na yan. Hindi po, mga minamahal. Dahil palagi nating alalahanin, sino man tayo, mga minamahal, dapat nating makilala na meron talagang totoong iisang Diyos sa langit na kayang magbigay ng tunay na buhay, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil kahit naman sa aming buhay, mga minamahal, ako sa aking buhay, meron akong nakilalang Diyos, mga minamahal. Kaya nga kung pagkapanatik ang pag-uusapan, pagiging religyoso, mga minamahal, hindi kami kayang pantayan. Sinasabi ko, ang nanay ko'y kapangpangan. Pag sinabing kapangpangan, mga minamahal, magsabi ka ng lahat ng Diyos, anumang uri at kulay, malaki o maliit, meron kami niyan, mga minamahal. At minsan sa aming buhay, nangyari, mga minamahal, yung aming Diyos ay bumagsak mula sa pagkakasabit, nagkadurog-durog. Anong ginawa ng nanay ko? Mga minamahal, sabi sa akin, Louie, itapon mo na yung Diyos natin. Nagkadurog-durog. Tinapon ko naman sa silong ng hagdanan namin. Subalit pagdating ng madaling araw, 2:00 na madaling araw, nagliyab yun, mga minamahal. Kaya akala nung aming mga kapitbahay, sila lahat ay nagising at nagsigawang nasusunog daw yung aming bahay. Kaya sama-sama kaming pamilya, pinuntahan namin, ang nakita namin, yung aming nadurog na Diyos, ang nasusunog nakalagay sa basket. Kaya sabi ng nanay ko, himala! Kunin mo ulit yung Diyos natin, buuin mo! O, kumuha naman ako ng tape, pinagdikit-dikit ko, sinabit ko ulit, yun ang aming Diyos, mga minamahal. O, so mahirap lang kami, mga minamahal. Nakapag-aral kami ng pag-aaral. Nakatapos kami ng pag-aaral na magkakapatid. 5 kami, mga minamahal. Pero hindi pala pwedeng sabing yun ang buhay. Bakit? O nagkaroon ako ng karamdamang ketong, mga minamahal. Doon ko nasumpungan ang tunay na buhay at nakilala ko ang tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tao meron siyang sariling paningin sa buhay, mga minamahal. Pero merong paningin ng Diyos sa buhay, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sino mang makasumpong sa akin ay makasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Yun ang napaka-importante, mga minamahal, yung sinasabing lingap ng Panginoon, yung care of God, mga minamahal. Dahil mabubuhay ka sa sarili mo kung wala naman yung care ng mahal na Panginoon sa'yo. Wala ang lingap ng Panginoon sa'yo, mga minamahal, hindi ka pwedeng sumigaw ng salitang pagtatagumpay. Kaya nga ako, hindi ako nakasigaw ng pagtatagumpay, mga minamahal. Nakatapos lang ako ng pag-aaral, nagkaroon lang ako ng diploma, mga minamahal, pero hindi ako pwedeng sumigaw ng pagtatagumpay dahil may nakakapit sa aking katawan, ketong, na walang kagalingan. Pero sa panahon ko ng 1980s, na-imbento na ang gamot sa karamdamang ketong. Gayon din sa kasalukuyang panahon at darating pang panahon, mga minamahal. Amen? Kagaya ngayon, malaya na tayo. Hindi ba? Malaya na naman tayong gawin natin ang gusto natin. Pero ang iba, mga minamahal, merong sariling pananaw sa buhay. Ito na ang pagkakataon. Diba? Isipin na naman iba, itong pananaw ko sa buhay. 2 taon na akong natingga sa Pilipinas, mag-a-abroad ako. Hindi ba? May sarili naman silang pananaw sa buhay. Ito ang pagtingin nila sa buhay. Kailangan kong makabawi. Hindi masama yun, mga minamahal. Ang masama ron, pagkatapos ng lahat, nakalimutan natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Dahil meron akong naalala, mga minamahal, 2 mag-asawa, nagpa-pray over pa sa Amoranto, mga minamahal. So nalimutan ko na sila, pero yung mukha nila hindi ko makakalimutan. Nung ma-assign kami sa UAE ng 2018, merong lumapit sa akin na umiiyak, mga minamahal, dahil yun daw kanyang asawa ay hinihinga ng 270,000 dirhams nung kanyang employer. Na kung hindi daw ibibigay, siya daw ay sasabing ninakawan at ipakukulong niya. Pero ang totoo, hindi talaga ninakawan. Gustong gawin sa kanya ng employer niya yon, mga minamahal. Kaya sinabi niya, wala akong maibibigay, dumating kagad ang pulis at ipinakulong siya, mga minamahal. Dumating naman yung sister. Doon sa ating balan na gawain, sabi ko, sandali lang. Nakilala kita eh. Hindi ba ikaw yung lumapit sa akin, nagpa-pray ka? At tayo'y nanalangin sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Perez and the Lord, na kayo makating mawalhati sa lugar na ito at makapagtrabaho. Nung pala, mga minamahal, trabaho lang ang gusto nila. Kaya sabi ko, hindi mo pwedeng pagtaguan ng mahal na Panginoon.
Alam na humalapay kung ano ang desire ng iyong puso. Gusto nyo makarating, nagpa-fly over kayo, at pagkatapos pagdating nyo rito, hindi nyo ba lang hinalap ang gawain? Tinanong ko, saan kayo nakatira? Nung pala, isang kanto lang ang layo sa ating banal na gawain, hindi man maalala ang mahal na Panginoon. Anong simpleng solution? Sabi ko, walang problema naman sa malapit sa inyo ang problema. Kung mag-ayaw ko ng straight na 5 days, gagawa ng himala ang ating mahal na Panginoon. Sa patutuo niya, 3 days pa lang ang kanyang pag-aayon ng mga minamahal, binawi na ng employer ng kanyang asawa yung demanda sa kanyang asawa, pinalaya mga minamahal. Kaya ang tao, mga minamahal, meron siyang pananaw sa buhay. Pero ang napakalagang pananaw ay ang pananaw ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal, at ang sabi, ang lingap ng Panginoon na mapapasa atin kapag ang ating sinangdigan ang pananaw ng Diyos sa ating buhay, hindi yung pananaw natin sa ating buhay. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Kaya ang unang view, mga minamahal, yung sinasabing life on earth is a trust. Life on earth is a trust. Sa Tagalog, ang buhay sa mundo ay pagtitiwala. Sino ang pwedeng magbigay sa atin ng tiwala, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon? In reverse, kinakailangan din nating magtiwala sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. But first and foremost, Diyos na mismo ang nagbigay ng tiwala sa atin. Nang ibigay ng mahal na Panginoon sa atin ang kaligtasan ito, na tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi tinignan naman ang ating pagkatao, pinatawad ang ating kasalanan, binigyan tayo ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Higit sa lahat, ang madama natin, ang matamis at malal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkatiwalaan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing life on earth is a trust, na ang nagtiwala sa atin ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag sa atin is steward, katiwala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly po, basahin natin ating dalawang verses, kindly read at the same time. The first book of the Corinthians, chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. The Gospel according to St. Matthew, chapter 25, verse 29. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. God bless you po. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Mateo, Kapitulo 25, versikulo 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati na ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Purihin ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, isang maliwanag ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Bukod dito, kinakailangan ang mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So ginawa tayong steward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon sa mundong ito. Kaya sinasabing life on earth is a trust. Kung ang Diyos ay nagtiwala sa atin, dapat tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng buhay sa mundo, mga minamahal, dahil may tiwala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung walang tiwala sa atin ng Diyos, hindi niya tayo pipiliin para mapabilang sa kanyang mga anak. Pero dahil ang Diyos, nagbigay siya ng tiwala sa atin na hindi masasayang ang kanyang pagpili at pagtawag sa atin, mga minamahal, binigyan tayo ng bagong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga kanya-kanyang talento, mga minamahal. Ito ang kinakailangang pag-ingatan natin. Nang tawagin tayo ng mahal na Panginoon, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mawalhati o magbigay tayong kaluwalhatian sa kanyang dakilat makapangyarihang pangalan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng bawat isang wala siyang talent. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maalala ko, mga minamahal, dito sa pastoral house na ito, kami ay nag-meeting, and then after ng meeting, mga minamahal, meron kaming minyal. Lahat nagkaroon ng kanya-kanyang minyal, mga minamahal. At ang huling minyal, mga minamahal, ay yung ikaw ay magtatabas ng damo. Kaya sabi ng ating beloved
Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, ang pagtabas ng damo, hindi naman pinag-aaralan pa yan. Pag nakita mo ang damo, humawa ka ng kutsilyo, tabasin mo. Kung gagawin mo yan, talent mo yan na ibinabahagi mo sa gawain ng ating pinakamamahal Yesu Kristo. Kasi minsan, pati pagtabas ng damo, mga minamahal, ayaw gawin eh. Merong ayaw gumawa, mga minamahal. Kaya nga, maging sa construction site, ispasok ko lang sa construction site, mga minamahal, ang bawat isa, mga minamahal, kapag gumawa ka ng nararapat, magpapalain ka ng mahal na Panginoon. Naniwala kayo doon? Maging Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, mga minamahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Ito'y aking pananaw. Naalala nyo yung dalawang spy sa Kanaan, si Caleb at si Josue, mga minamahal? Hindi ba lang sila yung mag-spy, hinabol sila, mga minamahal? At ang nagpublish sa kanila ay walang iba kundi isang babaeng patutot. Ang sabi ng babaeng patutot, pumasok kayo dito at hindi kayo makikita ng mga umahabol sa inyo. Dahil doon, naligtas ang buhay ng dalawang spy. Kaya sabi ng dalawang spy, sa ginawa mo sa amin, hindi makakalimutan ng Panginoon, ikaw ay ililigtas maging ang iyong sambahayan. Sa susunod na araw, dumating, mga minamahal, ang salot sa kanila. Lahat ng tao sa bayan na yon pinatay, maliban na lamang sa sambahayan ng babaeng patutot na tumulong, mga minamahal, kay Caleb at kay Joshua. Kaya yung pag-iingat, biyaya ng Diyos, maging Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, pagtapat mong ginagawa, tatanggapin mo. Pero, hindi pa dyan pinag-uusapan ng buhay na walang hanggan. Dahil kinakailangan mong maging tunay na anak ng Diyos sa mamagitan ng pagiging born again, mga minamahal, ipapanganak ka sa tubig at sa Espiritu para nasa iyo ng biyaya ng Diyos, tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. Babalik tayo sa construction, mga minamahal. Minsan sa construction, pag nalingat ka, makita mo yung nagsisimento, mga minamahal, hindi na hinalo ang graba, hindi na hinalo ang semento, hindi na hinalo ang buhangin, basta pagpala sa buhangin, inilagay na doon. Inilagay na sa flooring. Ano ba yan? Ano mangyayari sa atin yan pag ganyan ang halo? Hindi ba? Kaya merong hindi tapat, mga minamahal. Yun yung kapag nag-alis ka ng tauhan, hindi ka pa nag-iisip, inaalis mo na, mga minamahal. Hindi ba? Pero meron namang tapat, mga minamahal. Tapos na ang oras, nagtatrabaho pa rin dahil gusto niyang tatapusin niya yung kanyang trabaho na maayos, may nakatingin man o walang nakatingin, mga minamahal. Ganon din ang ating mahal na Panginoon, magtiwala sa atin ang ating pinakamahal Yesu Kristo. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Ang tanong ay bakit? Nagtanong ba tayo, mahal na Panginoon, bakit pinili mo ako? Sa kabila ng katotohanan, hindi ako karapat-dapat, pinili mo ako, mahal na Panginoon. Binigyan mo ako ng talento, ginamit mo ako, mahal na Panginoon, sa anumang maraming paraan. Ginamit tayo ng mahal na Panginoon sa kahabagan ng ating pinakamahal na Yesu Kristo, sa pangunang panalangin na ating mahal na magulang sa Panginoon. May ginamit sa pulpit, may ginamit sa pag-awit, may ginamit sa pagtugtog, may ginamit sa pinansyal, sila yung mga mapagbigay, mapinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang tanong ay bakit? Ang sagot, dahil ang Diyos ay nagtiwala sa atin. Isang simpleng sagot. Nilagyan natin ng supporting verse, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, sa ating supporting verse, mga minamahal, too much given is too much required. Kung marami kang talent, maraming hihingin sa iyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi marami ang hihingin mo. Ang Diyos ang magre-require sa iyo ng higit sa inaasahan dahil marami kang talent. Naintindihan natin yun, mga minamahal. Kaya merong preacher, instrumentalist pa. Merong preacher, singer pa, mga minamahal. Hindi ba? Merong giver na, in financial, giver na, pero pwede pa rin sa spiritual, mga minamahal. Kasi nagbigay ng higit ang ating mahal na Panginoon. Pero tayo na ngayon, mga minamahal, ang magsasagawa, gagamitin ba natin ayon sa requirements ng ating mahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng ating supporting verse, Matthew, chapter 25, verse 29. Ayon sa ating nabasa, uulitin ko lang po mga minamahal, ang sabi po rito sa verse 29, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan pa at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin sa kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayun ang sinasabing too much given is too much required, mga minamahal. Pagkatapos kang pagtiwalaan ng ating mahal na Yesu Kristo, ibibigay sa iyo ang lahat.
Ikaw mismo magtataka ka, kaya ko palang gawin ito. For the glory of God, kaya ko palang gawin ito. Ang tanong, ano ang paningin natin sa buhay, mga minamahal? Ang paningin ba natin sa buhay ay paningin din ng Diyos na kaya tayo binigyan ng too much skill, too much talent, mga minamahal, para magamit natin ang higit pa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating labas sa mga minamahal, ikaw ay steward, ikaw ay katiwalang pinagkatiwalaan kung ginamit mo ng tama, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, ang meron ka, dadagdagan pa ng ating mahal na Panginoon. Subalit yung kakaunti nasa iyo, pag hindi mo ginamit, kakaunti na nga, babawiin pa ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kasama na dyan, ang kaligtasan ngayon ay nasa atin, mga minamahal. Pinagpala tayong napunta sa katotohanan. Pagkatapos natin manggaling kung saan-saan, pinagpala tayong nakarating sa katotohanan, mga minamahal, at binigyan tayo ng tiwala. Pinagkatiwalaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang meron tayo, dadagdagan ng mahal na Panginoon. Subalit pag hindi natin nagamit ng tapat sa harapan ng mahal na Panginoon, ang kakaunting nasa atin, babawiin uli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing unang view of life, sinasabing life on earth is a trust. Pangalawa, mga minamahal, sinasabing life is temporary assignment. Pag sinabing temporary assignment, ang buhay ay pansamantalang assignment means trabaho, destino, o pagtatalaga. Pwede nating sabihin, ang buhay ay pansamantalang trabaho, ang buhay ay pansamantalang destino, o ang buhay ay pansamantalang pagtatalaga. Basahin po natin, kindly. The book of Philippians, chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord, Jesus Christ. Gospel Christian Matthew chapter 6, from verse 19. 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. God bless you po. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Dito po mga minamahal sa Mateo Kapitulo 6, ang talata po 19, 21, 24. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa, at dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong mga kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Life is temporary assignment. Ikalawang view sa tinatawag na view of life, mga minamahal. Pagtingin sa buhay. Sabi ng ating labas sa mga minamahal, ang buhay ay pansamantala lamang. Amen? Ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang, mga minamahal. At anuman ang ating kalagayan, pansamantala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na di gawa sa mga kamay at walang hanggan sa kalangitan. Dahil pansamantala lang nga ang ating buhay. Bakit sinabing pansamantala? Dahil ang katotohanan, meron pala tayong tunay na bahay sa langit, mga minamahal. Kaya kung masisira ang ating tabernakulong nasa lupa, itong ating flesh, katawang lupa, mga minamahal, meron tayong tinatawag na katawang panglangit, na kung saan, mga minamahal, ito na ngayon, ang tunay nating destinasyon. Hindi na magiging temporary ang ating buhay, kundi magpasawalang hanggang buhay. Kaya sinasabing ang ating buhay, mga minamahal, view of life,
ay temporary assignment dahil hindi pala tayo basta mamamayan lamang sa lupa. Sabi ng ating nabasa sa Philippians chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang napakalagang bagay, mga minamahal. Kaya maraming tao, mga minamahal, gusto maging American citizen, kung ano-anong citizen, mga minamahal. Hindi ba? Pero ang mahalaga, ikaw ay heavenly citizen. Mamamayang tagalangit ka, mga minamahal. Yun ang napakalaga. Dahil kahit maging green holder ka pa, nasa iyo ang lahat ng pribilehiyo sa lupang ito, mga minamahal, hindi ka naman kabilang sa mamamayang tagalangit. Yun ang view mo. Yun ang paningin mo sa buhay. Tagalupa ka lang. Pero ang paningin ng Diyos sa buhay, ikaw ay nasa lupang naglilingkod sa Kanya dahil sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo, tayo pa ay magiging mamamayang tagalangit. Hindi tayo dito sa pansamantalang buhay na ito, mga minamahal. Hindi sa buhay na may lungkot, minsan may sayaw, may kahirapan, may kasaganahan, may pagtawa, may pag-iyak. Hindi ito ang ating tunay na buhay. Meron tayong tunay na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. So meron tayong hinihintay na katiyakan, mga minamahal. Sa lupa, ang lahat ng buhay, kaya sinasabing temporary assignment, walang katiyakan. Meron bang pwede magsabi sa akin na merong katiyakan ang buhay, mga minamahal? Ako, pinalano ko yung aking buhay para tiyak eh. Pinlano ko, mga minamahal. Pagka-graduate ko ng high school, kukuha ko ng kurso. Medyo nagkaroon ng problema dahil ang kurso ko, akala ko 4 years, accelerated na pala. 5 years na pala yon, mga minamahal. O di madedelay ako ng isang taon. Dahil 5 years na architecture, pagpasok ng 82, mga minamahal. Dati ang 4 years. Nadagdagan yung kanilang design, nagkaroon ng design 5, mga minamahal, yung mga mega structure natin ngayon, design 5 na namin yan. Ngayon, mga minamahal, pinlano ko, okay pa rin, gagraduate ako ng 22 years old, nagplano ko ngayon, from 22 years old up to 35 years old, dapat, ang buhay kong ito, nasa ibang bansa ako. Then, pag na-reach ko na ang 35 years old, babalik na ako sa Pilipinas, mga minamahal. Pero sa isip ko, nakaplano na lahat ng aking gagawin. Dito ko ilalagay yung aking bahay, ito ang itsura ng aking bahay, at doon pala ako mag-aasawa. Yun ang plano ko, mga minamahal. Walang kasiguruduhan. Bakit? Hindi ko nagawa eh. Wala akong nagawa. Plano ko lang yun. Yun ang view ko sa buhay. Yun ang paningin ko sa buhay, mga minamahal. Kaya kapag ang tao nagplano sa kanyang buhay, wala yang katiyakan. Plano niya lang yan. Pero pag ang mahal pa noon, ang gawa ng plano sa buhay natin, may katiyakan. Kaya sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay maging mamamayang sa langit, hindi temporary ang buhay mo. Tagalangit ka, may kasiguraduhan, dahil sabi ng ating nabasa, mula doon, hinihintay natin ang ating tagapagligtas, walang iba, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. May katiyakan. Maliban na lamang, ayaw mo maghintay sa mahal na Panginoon. Maliban na lang kasi malaya na tayo. Okay na naman. Kunti na lang ang virus, pwede na namang hindi dumalo. Tsaka na lang ako babalik pag inuubo-ubo na ako. Minsan ganyan nakatwira natin, hindi ba? Minsan matigas yung ulo natin eh. Pero pag may virus, kahit na, bawal nga! Sige na, Brad. Inuubo lang ako eh. Kahit bawal, sige na. Hindi ba? Pero pag wala na naman, tsaka na lang. Pag Holy Supper na, sa anniversary na lang, malapit na anniversary. Anniversary na, ay sa birthday na lang ating ginagalang mga pastor. Birthday na ating ginagalang mga pastor. Ay sa October na lang, susunod December na naman, may virus na naman, nandito na naman. Yan ang ating buhay, mga minamahal. Hindi ba? Walang tiyakan. Katiyakin natin. Bakit? Sabi ng ating supporting verse sa Matthew, Kabanatang 6, ang talata ay 19. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na dito'y may sumisira, may kalawang, dito ay naguhukay ang nagsisipagnakaw at mga magnanakaw. Kaya kung ikaw ay nanatili sa temporaryong buhay and that is your view in life, ano ba nang meron ka, kayang nakawin ng sino man. Ang ibig sabihin, split of a second, pwedeng mawala anytime, mga minamahal. Kung ang view mo sa buhay ay temporary life, mga minamahal. Dati ka sa temporary life, yan ang paningin mo, temporary lang naman ang buhay. Plan is just a plan. Tama yun, mga minamahal. Plan is just a plan, pero merong dapat magplano ng ating buhay.
Di ba? Sabi ng ating pag-aralan mga nakaraan pa, ang Diyos ang gumagawa ng ating kapalaran. Kaya pag pinabayaan natin ang Diyos ang gumawa ng ating kapalaran, ano ang meron tayo? Magandang kapalaran sa harap ng ating mahal na Panginoon. Dahil Diyos ang gumagawa ng ating kapalaran. Ituloy natin ang basa, ang sabi ng 22, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at dooy hindi naghuhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. So itong magandang view sa buhay, mga minamahal, yamang tayo pala ay mamamayang tagalangit at mula roon ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Walang halagang tinatawag na temporary life, mga minamahal. Walang halaga ito. Yung tunay na buhay, mga minamahal, yun ang mahalaga. Nasabi, kung mag-iipon ka ng kayamanan sa langit, walang magnanakaw. Hindi makukuha sa iyo, mga minamahal. Ano kayamanan sa langit? Yang kaligtasan nasa iyo ngayon. Yang kaligtasan nasa atin ngayon, mga minamahal. Balot tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Simple lamang pagtaas ng ating kamay, mabilis nating madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwiti ng mga minamahal tayo, covered na kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Walang sinumang pwedeng lumaban sa mga tunay anak ng Diyos. Maging ang Hades ay hindi magtatagumpay. Yan ang ating tunay na kayamanan. Iniipon natin yan, pinasasagana, pinararami. Sa natin iniipon sa trono ng biyaya ng ating mahal Panginoon sa langit, mga minamahal. Kaya ang sabi ng 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Bakit? Sapagkat kapopotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tinalakay natin ito dahil alam na natin kung anong mangyayari, mga minamahal. Amen? Nakakahabag tignan mga Kristiyano magpapabaya dahil sa pagdating ng kalayaan, mga minamahal. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita. Hindi mo rin pwedeng sabihin, kayamanan, mahal kita. Isa lang ang pwede mong sabihin, mahal mo siya. O ang kayamanan, o ang Panginoon, mga minamahal. Pag sinabi mong iniibig mo ang mahal na Panginoon, wala ang view mo sa kayamanan. Dahil inibig mo ang mahal na Panginoon, wala ang view mo sa kayamanan, ang Diyos na inibig mo ang magbibigay sa iyo ng kayamanan. Naniwala kayo dyan? Pero ibigin mo ang kayamanan ang magdadala sa iyo sa pagkapahamak. Sabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan, kaya pag inibig mo ang kayamanan ang nawala sa iyo, ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kayamanan, wala ka pa kaligtasan. Ibigin mo ang Diyos. Siya lamang, wala nang iba pa. Ang kailangan mo, Diyos din ang magbibigay, magsasabi kang pinagyaman ka ng Diyos na iyong iniibig at pinili. Walang ibang ating pinakamalapit sa Kristo. Dahil sabi ng ating nabasa, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. And another view, mga minamahal, last view of life, yung sinasabing life is a test. Ibig sabihin, mga minamahal, ang buhay ay pagsubok. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, gusto kong mabuhay ng walang pagsubok. Kung gusto mong mabuhay ng walang pagsubok, kinakailangang targetin mo ang langit, mga minamahal. Kailangan mag-focus ka sa langit. Kasi sa langit, walang pagsubok. Walang pagsubok, mga minamahal. Kapag hindi mo na-target ang langit, mga minamahal, nahirapan ka na sa pagsubok sa lupa, pag itinapon ka sa impyerno at candidate ka pa sa lake of fire, yan ang sinasabing trials without end. Mga pagsubok na walang katapusan, mga minamahal. Kaya sinasabing life is a test and this is the third view of life, mga minamahal. Basahin po natin. Kindly. The book of the prophet Zechariah, chapter 13, verse 9. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. The first book of the Corinthians, chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it.
Dito po sa Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayan ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Life is a test. Sinusubok ng Diyos ang bawat mananampalataya sa kanilang pananampalataya, pag-ibig, katapatan at pagsunod. Kasama yun sa bahagi ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Susubukan ang bawat Kristiyano sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanilang pagsunod, mga minamahal, sa kanilang katapatan sa pagsunod. Dahil merong sumusunod na hindi tapat, iba yung tapat sa pagsunod, mga minamahal. Kaya ang katagang pagsubok, ilang beses binanggit yan sa banal na kasulatan? Meron ba nakakalam? 200 beses yan, mga minamahal. Yung salitang trials, 200 times binanggit yan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kilala natin si Abraham, paano sinubok, si Job, si Solomon, si David, si Jose, si Daniel, si Adan at Eva. Kilala natin na sila ay sinubok ng mahal na Panginoon. At sa pagsubok ng Diyos, may pumapasa, meron din namang bumabagsak, mga minamahal. Gusto niyo mag-praise the Lord? Bakit sila bumabagsak, mga minamahal? Dahil ang kanilang pagsunod ay walang katapatan. Pero yung pumapasa, kagaya ng aking mga nabanggit na karakter, mga minamahal, sila ay pumasa sa pagsubok ng Diyos dahil ang kanilang pagsunod ay may katapatan, wala silang mental reservation, kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Maraming pastor, mga minamahal, na bumagsak. Dahil gusto nila maging pastor. Gusto lang magsalita. Wala namang kapangyarihan, mga minamahal. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, bago nagsalita, sinunod muna na may katapatan ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Nang lumakip ang kapangyarihan, mga minamahal, bawat salitang bitawan ng ating mahal na magulang sa Panginoon ay may kapangyarihan, isang talim na tumatagos sa kibuturan ng puso at kaluluwa ng bawat makikinig. Kaya ang bawat nanampalataya o naniwala, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Yan ang tinuruan tayo sa pagbibigay. Walang nangaral ng tithes and love offering. Kami nagpaikot-ikot na kami sa ibang bansa, mga minamahal, wala kang mapapakinggan na nangaral ng buo ang tithes and love offering. Ipangangaral nila tithes, ipapangaral nila love offering, pero yung sinasabing buo, mga minamahal, hindi yan ipapangaral. Kasi ang pagsunod nila ay hindi tapat. Yun lang kaya nilang gawin, mga minamahal. Ang kabanalan, minangaral din ang kabanalan. Pero hindi buong ipinangaral ang kabanalan, mga minamahal. Kung gusto nilang magmahaba ng palda, mahaba lang ang palda. Pero tingnan mo naman ang mga muka, maraming kolorete, mga minamahal. Marami silang nakabitin, marami silang nakalagay, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, si Jezabel ang gumagamit ng mga alahas at marangyang damit. Sabi ng banal na kasulatan, mula sa tuktok ng building, itinulok siya, namatay siya dahil hindi siya pleasing, mga minamahal, sa harap ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, dahil sumunod muna ng may katapatan, nag-ayo muna ng mahabang pag-aayuno, nanalangin ng walang patid, nung bumaba ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, at saka nangaral. Kaya lahat ng pinangaral, sumunod. Nang tayo'y sumunod, tayo ang magsasabing pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, mga minamahal. Ang sabi, may mga pumasa at bumagsak sa pagsubok ng ating mahal na Panginoon. At sa ating katapatan at pagtugon natin sa pagsubok ng Diyos, ang batayan kung tayo ay makakapasa sa pagsubok ng Diyos, mga minamahal, kung ito ay ating malalampasan. Hindi mo pwedeng takbuhan ng problema. Yung iba kasi tumatakbo sa problema, mga minamahal. Alam niyo yung tumatakbo sa problema? O may utang ka rito. Alis muna ako dito, may utang ako dito. Doon ako sa kabila. Pagdating mo ron, gano'n din ang gagawin mo. May problema ka rito.
Alis ka rito, punta ka sa kabila. Pagdating mo ron, may problema na naman sa kabila. Hindi po masya sa pagsubok. Lutasin mo ang problema mo rito. Lutas ang problema mo rito. Pagdating mo sa kabila, wala nang problema dahil alam ng demonyo, kaya mo lutasin ang problema sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero pag tinakbuhan mo ng problema, hahabulin ka ng problema. Hindi ka makakasama sa pagsubok, mga minamahal, hindi ka makakapasa. Kaya sinasabing life is a test. Ang buhay ay pagsubok. Walang exempted dyan, mga minamahal. Maging Kristiyano ka, hindi ka maging Kristiyano, walang exempted. Dadaan ka sa pagsubok, mga minamahal. At hindi mo mapipili ang iyong buhay. Pag ipinanganak ka, hindi mo pwedeng sabihin, pwede ba? Bago ka sila, kakatuka sa womb ng iyong mother, mama, o kaya nanay. Pwede ba pag silang ko, yung mayaman ka na? Hindi pwede yun. Kung ano kagisnan mo, yun ang buhay mo. Pag isinilang ka, nasa pagsubok ka na dahil hindi mo alam kung ano ang kakaharapin mong buhay. Maharap mo lang ang buhay, mga minamahal, sinasabing life is a test, maharap mo lang yan pag nakilala mo ang tunay na Diyos na dapat mong paglingkuran, walang ibang ating pinakamalapit Yesu Kristo. Yan, nilagyan natin ng supporting verse. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 15, mga minamahal, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso o anumang pagsubok, kundi iyong matitiis ng tao. Pagdating pala ng tinatawag na pagsubok, ang sabi, kayang tiisin ng tao, na tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng pagsubok, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong malampasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag inunawa natin itong 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sino ang lulutas ng ating mga pagsubok? Para ma-overcome natin ito, para malampasan, sino ang dapat nating maging kasama? Walang iba pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan tinatawag na tatlong view ng buhay. View of life, mga minamahal, sinasabi life on earth is a trust, life is temporary assignment, and lastly, life is a test. Pag itong lahat ay ating nagawa at nalampasan, babalik lang tayo sa Kawikaan chapter 8, verse 35. Maghanda na po ang ating manutog magpaawit, kindly po, at muli nating babasahin ang ating first verse, Kawikaan, chapter 8, verse 35, sinasabing, ang makasumpong sa Panginoon ay nakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Kindly po, pakiulit natin ang ating first verse ay ating magiging last verse. Kindly po. The book of Proverbs, chapter 8, verse 35. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. God bless you po. Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 35. Sapagkat ang sino man makakasumpong sa akin, ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Purihin ang ating malapiran. Kaya sa kalagayan natin ngayon, mga minamahal. Amen? Pawala na ng pawala ang virus, mga minamahal. Ang hahanapin natin na dapat nating masumpungan, hindi ang isang magandang kapalaran na maaaring mawala rin sa sandaling panahon, kundi ang dapat nating masumpungan ang ating mahal na Panginoon para makasumpong tayo ng buhay at tayo ay magtamo ng lingap ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hallelujah. Sa buhay natin ito, wala tayong ibang masaasahan. Kaya naman kung tayo ay aasa sa ating malapay noon, isa lang ang ating sasabihin ng salitang, salamat po, Ama. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Thank you so much, Lord God. Kaya naman, ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Ang ating Diyos ang pag-aalayan natin ng ating buhay. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Hallelujah. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak. Ang pangako ng ating malapit tayo, hawak Puso ko'y umihigpit sa dalawa
sa'yo ang buhay kong ito Nasa kamay ng ay ating nasa mga iyong mga kamay. Sabihin natin, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Humingi tayo ng pag-alalay ng ating mga labi. Bawat Sa hakbang ating ko, bawat hakbang. Hallelujah! dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang suso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lalaging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Distansya ko. Persistansya ko. Ang buhay ko. Ang buhay kong ito Hallelujah. ay nasa iyong mga Pabayaan natin sa kamay ng ating malapit, ng ating mga buhay. Paghawakan mo, Palagi natin hingin tayo baka panghawakan. ako'y Upang hindi tayo mapahiwalay. mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Thank you so much, Lord God. Puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lalaging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking iisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pabayaan nating palagi tayong hawak-hawak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved co-preacher, beloved Brother Joey, para sa ating mga pinagpalang mga